Nung sa pagdating namin sa Lamitan, sabi ko kay Captain Ginulbay, "Sir, ilagay natin yung fresh troop sa harap. Tapos yung mga na-engage nung una, pagpahingain muna natin," sabi ko. Sabi naman niya, "Sige, sige." So, kinuha ko yung mga ibang tropa na fresh, nilagay ko sa harap. Pero pagpunta namin sa harap, nandun pa rin si PFC Binuya. Siya yung naging gunner namin kasi kinuha niya yung 60 na dala namin. So, inaayos pa niya dun sa harap. Siya yung pinakaharap sa crossing. Nandun kami sa kanal. Siya yung pinakamalapit dun sa crossing. Nasa maliit na kanal kami. So, inaayos niya yung 60 niya. So, ang immediate na nakasunod sa kanya si PFC Molina, din ako. Ngayon, tuloy-tuloy yung putukan. Putukan na ano pa rin, pero hindi ganun ka-intense. Ngayon, yung B-150 galing sa bandang from Isabela na area, na yung side, papasok doon sa crossing namin. Kita namin yung gulong niya, butas na lahat. Mabagal yung takbo niya papunta sa amin. Pero yung kalaban nandun sa may bandang harap namin. So, sinisenyasan namin yung B-150 na paputukan yung area ng kalaban. Kaso lang sa taas niya siguro hindi niya kami makita kasi nasa baba kami sa kanal. Hindi niya makita yung sinisenyas namin. Patuloy pa rin na inaayos ni Corporal Binuya yung 60 niya. Tapos nung umakyat ako dun sa kalsada kasi para makita ako ng B-150. Sinisenyasan ko na tumigil, tapos dinidirect ko yung kamay ko dun sa area ng kalaban. Sinisigaw namin na doon ang kalaban. Pero mabagal pa rin siya papunta sa amin. Nung all of a sudden, may bumulusok na kitang-kita kasi nakaharap ako mismo eh. Itim na usok. Boom! Eksakto doon sa side nung malapit sa pintuan nung ay malapit sa window nung B-150. So, napatigil ngayon yung B-150. Tapos biglang nag-accelerate pero hindi naman siya tumakbo. Naka-accelerate lang. Nagre-revolution lang yung makina. Tapos pagtingin, lumipad ako. Biglang may glimpse lang na nawalan ako ng consciousness for a few seconds, 2 seconds ata. Gano'n ka ba kalapit nun? Mga siguro 7 meters. Yung lapit ko sa B-150 noon. Pagtama sa akin nung parang mainit na hangin, boom! Biglang nawala ako ng few seconds. Pag mulat ng mata ko, nandun na ako sa kanal. Yung ulo ko nasa baba. Tapos nakikita ko yung paa ko nakaganon. Akala ko may tama ako eh. Ganun ako. Akala ko hindi may bali sa akin or whatever. So, nung trinay kong tumayo, nakatayo pa ako. Tapos, yun, grabe na yung putukan ng kalaban. Pinuputukan na nila yung B-150. Butit hindi na naman tinira ng RPG. Small arms. Binabanatan yung gulong. Tapos, nung pagtayo kong ganon, ang unang-unang nakita ko, si classmate ko, si PFC Molina. Kasi pagtayo niyang ganon, grabing covered na yung halos karahati ng mukha niya ng dugo. Kasi may tama siya dito na malaki yung laceration. So, grabing dugo yung tumulo sa niya. Akala ko nabutas yung ulo. Nakita ko yung puro shrapnel dito sa may bandang left side niya kasi nakaharap sa akin that time. Saka sa likod. Sabi ko yung sa body ko na nasa likod,
iatras to si Molina. Sabi ko kasi may tama. So, kinuha nila. Nung sabi ko kay Ramil Binoya, sabi ko, Buds, bakbak kay baka mag-ano na yan, mag-assault. Tapos, dikitan natin yung armor. Bakbak siya para hindi naman kumbaga mais yung fires doon sa the armor. Bakbak siya. Tapos, i-attempt namin na kunin sana. Sabi ko, Buds, balian mo ako kasi nung lumabas yung driver doon sa kabilang side, pipilay-pilay. Sabi niya, Sir, may tama ako, sir. Sabi niya. Tapos, yung mga kasama ko, patay, sabi niya. Sabi namin, sinigawan namin na, diyan ka lang, huwag kang lalabas. So, pag bakbak ni, suppressive fire si PFC Binoya, labasan namin, paglabas namin sa kanal, sumama yung 2 o 3 kong classmate din. Pag rush up namin ganun, bumuhos na naman yung putok ng kalaban. Yung may mga 60 na. So makikita mo yung bagsak ng bala doon sa lupa, sa semento. Parang umuusok. Tapos balik na naman kami sa pwesto namin kasi hindi rin kami matamaan dito sa bandang dito, side dito kasi parang may pader dito eh. Tapos may detachment. So, ang line of fire lang ng kalaban, dito lang. So, nandito kami. Mag-attempt ulit kami na lalabas para kunin. Bakbak ulit si PFC Binoya. Ganun na naman. Inaabangan talaga kami. Pak. So, balik na naman kami. Ilang attempts kami na ganun. Hindi namin makuha-kuha. Tapos, sabi ko, abante pa yung iba dito. So, umabante yung ibang tropa. Hindi lang kami maka-skirmish. Kasi kung mag-skirmish kami, makikita na sila doon sa kalaban. Kaya, kumbaga, line lang, naka-file lang kami doon sa gilid ng kanan. Ilang attempts na kunin yung casualties doon sa, doon sa armor. Nahirapan talaga kami kasi tuwing step namin, putukan kami. Tapos, mamaya-maya, may naglakas loob. Kasi wala nang tropa that time na iba eh. Kami na lang na 21st SRC yung naiwan. Pero nung after a while, may naglakas na loob na B1 Simba. Although flat na yung mga gulong niya, sinustain niya yung putok. Putok sila, putok. Binagbagan na lang ng binagbagan yung kalaban. Tapos sa kanila minaneuver yung armor nila. Pumunta sa harap ng B-150. Tapos binuksan yung likod na hatch. Tapos sinakay yung injured tapos yung mga casualties nila. Tapos nagbaba ng isang driver. Drive yung B-150 papunta dito sa Buti di rin tinira yung pangalawa. Ang ginawa niya kasi, sinustain niya yung putok. Dire-diretso, tok. Dire-diretso rin yung putok niya, kaya hindi rin siguro maka-aim yung kalaban. Tapos nung nandito na siya sa harap ng B-150, bumabagbag na rin kami. Yung 60, lahat, tumitira na rin kami para hindi ulit makatama yung kalaban. So, nung nakuha yon, sabi ko, abante muna, abante. Nabanti ko yung tropa. Tapos, pumunta ako sa likod. Kasi sir, wala na akong bala. Sabi ni, konti na lang yung bala ko. Sabi ni Ramil. Balik ako. Tapos, nung nandun ako, kumukuha ako ng bala sa likod, parang lalagnatin ako. Parang init ng ulo ko. Tapos sabi ng tropa, Sir, ano yung nasa leg mo? Yung pala, may shrapnel na laki. Parang mas malaki pa sa 5 piso nandito. Dikit dito sa leg ko. Tapos, yung pala, yung vest ko, yung bandolier ko, tapos yung mga uniform, puro na dumikit kumbaga yung shrapnel ng RPG, ng tinama kay Bulong. Hindi ko naramdaman that time. Saka Hindi dumugo ang katawan mo? Hindi. Walang dumugo. Ah. Ang malaki talaga yung nandito ko, sir.
Superman din ah. Pero- Walang, hindi tumagos. Wala pa naman tayong ano sa medic noon. Tinanggal ng tropa. Tapos yun, saka lang nakita na bumaon rin pala. Malaki yung parang mas malaki sa 5 piso sir nandito. Kaya pala mainit yung parang nilalagnat ako. Yan, ang daming tama doon sa kamay ko, more on right side dito. Tapos yun nga, pagkakuha ng bala sir, banti ulit. Yun, tuloy-tuloy na yung putukan na talagang mas tumindi pa yung putukan. Mas matindi pa kaysa yung before nung yung during nung nandun yung B150. Sabi ko, Bakit kaya tumindi pa? Anong ang alam namin doon, parang ang assessment namin mag-a-assault na. Kasi siguro naiipit or nakikita sigurong baka konti kami. Parang grabe na yung putukan. Tuloy-tuloy na. So ito na, sabi ko. Huwag nang atras. Mag-a-assault na yan, mag-a-assault. So, mga tropa naman, although nakalinya kami, naka-file kami, nag-aabang na kung may matamaan sa amin sa harap, nag-aabang na pumunta rin sa harap. kasi hindi kayo makaskirmisher sa Wala, daan. wala sir, kasi pader ng yung detachment, kalsada, pag gumanong ka, kita ka talaga. So, nakalinya kung baga kami ni Ramil yung nasa harap. So, putok-putok. Sige, basta ito na yun. Nakabang naman yung iba na kung may mag-rush up, nandun naman sila na mag-support. So, hanggang padilim na, dumating ngayon yung 20 company, tapos yung 33rd SF, may Marines rin na inilagay sa sa bandang eskwelahan. Kasi kinonsolidate ni Captain Ginulbay yung tropa para sa assault namin. Tapos at least makapagpahinga ng konti before yung Tapos nung putukan pa rin, pero ma-determine mo na parang kumbaga pot shots na lang yung ginagawa. Kung may tropa na mag-attempt, puk. Tapos na naman yung tropa. Nung gumabi, dapat kunin natin to before magliwanag, sabi nila. Nag-usap si Sir Gino tsaka yung commanders ng mga units na dumating. So, ang plano, base of fire yung Marines, mag-assault yung tropa namin, mauna yung 20, susunod yung SF, tapos kami yung pinakalas. So, nung pagputok, nung signal, putok yung Marines. Putokan. Tapos, wala pang nag-a-assault. Nung pumunta kami sa harap, nauna na pala si Sir Yongke doon na mag-isa. Pagbalik niya, sabi niya, may tao, sabi namin. Pagbalik niya, sabi niya, sino yung hindi na kayo sumunod sa akin? Nandun na pala na mag-isa. Tapos, sige, sunod. So, nag-assault na. So, halo-halo na yon, halo-halo na kami nag-assault. Doon sa alley naman na dadaanan namin, meron pa rin pumuputok doon sa harap. Tapos yung pagputok naman ng base of fire namin na Simba, pag tinamaan yung mga solid na poste ng bahay, bumabalik doon sa mga kalsada. Kaya takbo na naman yung tropa. Sabi, stop muna, stop. Hindi pa usog Kevlar noon tsaka best. Walang Kevlar, sir. Nakaano lang kami, nausikap. Tapos, stop yung putok, stop. So, assault. Yun, nakuha yung compound. Malaki rin yung compound kasi hindi lang yung hospital, hindi lang yung simbahan, may mga kumbento pa. May mga ibang buildings pa doon. Tapos, pag assault namin, may nakita akong nakita rin ng mga ibang tropa. May dalawa na nandun may isa sa tower, meron isa sa nyug na nung pag-assault, nakakalumbitin na lang Mas may tali. Tapos, makikita mo lang sa silhouette, kahit na may tao, binabanatan Nung nakuha namin yung compound, nawala yung tao, nakuha pa rin nila.
So, yun, na-secure namin yung area. Pag-search namin doon sa compound, doon na namin nakita yung ibang, yung may tropa doon na galing atang 18 IB na nag-escort sa isang personality. Namatay yung tropa na yun. Namatay sa bodega, pinatay ng kalaban. Tapos, pagdating namin sa ospital, tinignan namin, hindi mo masasabing walang namatay doon sa kalaban kasi makikita mo yung parang drug marks ng doon sa floor, daming dugo, tapos paghilain mo yung isang tao, makikita mo yung trace ng dugo na may hinila papunta doon sa likod ng na maliit na gate. So, yun yung kwento doon sa yun yung part na nasalihan ko doon sa Lamitan Siege.